Hi everyone, how are you today? For today's video, let's talk about Japan visa process. So maraming tanong ngayon guys dun sa Facebook page namin, Wonderflight Travel Agency. And then dito din po sa YouTube channel about Japan visa process, kung bakit nga ba matagal na ngayon yung process, or allowed po ba mag-process, magkano na po ba yung fee. So lahat ng yan guys ay sasagutin natin sa video to. Yes, allowed po naman po ngayon mag-process ng Japan visa. Kasi yung problem, maraming kumakalat, di ba guys, na nakalagay yung mga agency or nagno-note yung mga agency na dapat 2 months before travel date ay nakapag-apply na kayo ng Japan visa nyo, which is true. Kasi according to the embassy guys, maraming application ngayon na nakapending. So, hindi nila kaya lahat yun kasi manually din naman yun ina-approve lahat ng yun. So, marami pang nakapila doon. So, better, they suggest na dapat 2 months before travel date ay nakapag-apply na kayo ng Japan visa nyo. And then may mga group of travel agency din kami. Nagtanong na din ako sa kanila kung kamusta naman yung mga Japan visa nila. Kasi as of now, wala naman po akong natatanggap pa na Japan visa process na tulad niyan, pag may nagpa-process sa akin na for the next week na, next month na yung travel, hindi ko na rin po siya tinatanggap. Kasi po meron kaming agency din or partner agency na tumanggap po sila ng Japan visa and then yung flight niya is February. At hindi na po yun na-release. I mean, hindi siya kayang i-release for February month. They suggest na para hindi po nakakatakot or nakakakaba guys, better na March travel po yung tatanggapin ngayong January. Pero according to them, kahit March travel na po is punuan na rin po yung slot. So, we suggest na lang guys dito sa Wonderfly Travel Agency na April kayo magbubook ng flight at start na ngayong January ang application nyo. Kung May naman yung travel nyo, by February, kailangan nakapag-apply na po kayo. Kasi ang bilang naman ng validity ng Japan is, di ba, nasa 3 months yon. Pag-release sa'yo, pag yun ay single entry, 3 months po yung validity lang nun. So, allowed pa naman yun if ever February ang application and then ang release nun is palagay na lang natin na March siya na-release. So, okay pa rin na mag-travel kayo ng May o March, April, May, June. Hanggang June pa naman yung validity nun. So, pero, eto guys, wag muna kayong mag-book ng flight nyo kung wala pa kayong Japan visa. Yan po yung strategy ngayon. Never book your flight. Kasi yung mga requirements sa Japan visa, like yung mga itinerary, pwede nyo naman gawin yun kahit hindi pa kayo nakabook ng flight nyo. Kahit hindi pa kayo nakapag-book ng mga group tours, kaya nyo gawin yung guys, yung mga itinerary, mag-search lang kayo online kung ano yung mga pupuntahan nyo sa Japan at kailangan sundin nyo yung format ng parang itinerary form ng Japan Embassy. So, mabilis lang naman ma-approve once complete requirements lang kayo for Japan visa before 7 to 10 days lang ang process. Mabilis lang talaga. Pero ngayon, ang dami na po nakapending. The reason also na madami ding nakapending ay maraming flight going to Japan, lalo na pa may mga additional yung mga airlines. So, isa talaga yon sa nagparami din guys. At ito pa, maraming promo going to Japan din kung nag-aabang kayo. So, siguro maraming nakakuha ng promo. Kaya po ganun, maraming group tour ng mga sumali going to Japan at maraming gusto maka-experience dahil 'di ba, matagal din nagka-pandemic, guys. Maraming gustong mangibang bansa sa panahon ngayon. This 2025, sobrang dami po talaga yung magta-travel. Expected na po 'yan kaysa last year kasi parang naka-move on na yung mga tao sa pandemic, nagkaroon na sila ng mga pera. So ayun, um, expect delay talaga sa application ng Japan visa. So, yun lang po yung tips ko sa inyo ngayon. Huwag po muna kayo mag-book ng flight nyo pag kayo ay gusto kumuha ng Japan visa. Kailangan unahin nyo yung Japan visa nyo po. As of now, yung price ng ating Japan visa ay nasa 2,000 plus. So, depende pa rin yung guys kung magtataas naman yung embassy. So, mag-change din yung price. So, mag-change din yung price ng Japan visa. So, it depends to the embassy. At about the requirements naman, you can message us on our Facebook page, Wonderflight Travel Agency. Visit nyo po kami for that requirements. Pero actually, na-post ko na or na-video ko na yun dito guys sa YouTube channel. Pwede nyo pong i-check yon sa type nyo lang yung Japan Visa by Agent Lenny. So, lalabas po yun siya. Yung mga requirements, basic requirements po yung nakalagay doon. Other requirements will be sent
upon payment pa po for Japan visa kasi mga confidential na yun, iba like yung mga fill up form, mga assistant form namin for your Japan inquiries, like pag wala kayong ITR, may mga sinesend po kami sa inyo guys. So, ganun lang po yung process natin dito sa Wonderflight Travel Agency. If you have question, feel free to comment down below. Thank you for watching. Goodbye, everyone.